Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project na inaasahang magpapagaan at magpapabilis ng biyahe ng mga pasahero, lalo na ngayong nalalapit ang holiday season. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Binuksan na ngayong araw ang unang bahagi ng LRT-1 Cavite Extension Project. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon. Mula Dr. Santos Station sa Parañaque, sumakay hanggang Redemptorist Asiana Station sa Pasay ang presidente. Hinihikayat ko lahat ng ating mga commuter, subukan ninyo at makikita nyo napakaginhawa kumpara sa traffic na nararanasan natin araw-araw. Simula ngayong araw, makababiyahe na sa karagdagang 5 istasyon ng LRT-1 mula Baclaran hanggang Parañaque. Kaya ang dating 1 oras na commuting time, iikli sa 15 hanggang 30 minuto. Mula 320,000 na sumasakay sa LRT-1, inaasahang madaragdagan ito ng 80,000 na mga bagong pasahero. Ang equivalent nito ay mga 6,000 cars. 6,000 to 8,000 cars a day. No? Sige, biro mo, yun ang mawawala sa kalye. Mahalaga daw yan para mapagaan ang trapiko ngayong holiday season. Bukas ang LRT-1 Cavite Extension mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nagkakahalaga ng 45 pesos ang bayad sa tren. Ito ang kauna-unahang railway line na binuksan sa ilalim ng Marcos administration. Pagpapatuloy ito sa sinimulang proyekto ng kanyang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. Sa ngayon, may 25 istasyon ng LRT-1 mula Fernando Poe Jr. sa Muñoz, Quezon City hanggang Parañaque. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.